Mga ka-farmers, magandang araw sa inyo. For today's video mga ka-farmers, ay nandito tayo sa ating pinagawang fish pond. So, dahil sa kagustuhan natin na mag-alaga ng mga isda tulad ng hito at tilapia. So, yan. Ito na ang ating fish pond na pinagawa. Ang pagpagawa ng ating fish pond na ito mga ka-farmers ay mano-mano lang. Ibig sabihin tao lang ang gumawa kasi walang available na backhoe na pwedeng nating rintahan at saka hindi pwedeng pumasok ang backhoe dito kasi mayroong mga trellis ng ampalaya natin dyan sa daanan ng backhoe, kaya tao lang ang ating pinabungkal at pinagawa dito sa ating pinagawang fish pond. Itong fish pond natin medyo malawak naman ito mga ka-farmers. Nasa 130 square meters ang kabubuan ng ating pinagawang fish pond na ito. Bali 3 butas, 2 malalaki at mayroong isang maliit doon sa pinakadulo para yun sa pag-classify natin o para sa pag-segregate ng ating mga hito na palakihin dito. Kasi itong hito mga farmers kailangan nating i-classify, tatanggalin natin o i-separate natin ang mga malalaki o yung tinatawag na shooters para hindi nila kakainin yung mga maliliit. So sa ngayon ipapakita ko sa inyo mga farmers itong kabubuang area ng ating pinagawang fish pond. So tara! So yan mga ka-farmers, ang ating pinagawang fish pond. Bali dito, ang lapad nito ay 5 meters at ang haba niya hanggang doon sa pinakadulo ay 12 meters. So yan. Bali ibig sabihin, ang kabubuang area nito ay 60 square meters mga ka-farmers. So sa paghihito mga ka-farmers, baguhan pa lang tayo at first time natin na mag-alaga ng hito at sa ngayon ang ginagawa natin ay research at saka tanong-tanong sa mga kaibigan natin na eksperto na sa paghihito. And then tinatanong din natin sa mga kaibigan natin kung ilang pirasong fingerlings ang kasya dito sa ating pinagawang fish pond. Sa ating fish pond na ito, hindi natin lalagyan ng fingerlings na sabay-sabay itong 2 malalaking butas. Mag-alaga muna tayo doon sa malaki na doon sa kabila na nating lalagyan ng fingerlings yon. And then after 2 or 3 weeks ay dito naman tayo maglalagay para kumbaga staggered o hindi magkasabay ang ating pag-alaga para hindi naman mabigat sa puhunan o hindi naman mabigat sa ating bulsa ang bibilihin natin na fingerlings. Kasi ang plano kong bibilihin na fingerlings para dito sa ating fish pond ay tag 3 pesos o yung mga malalaki na mga farmers para mas malaki na ang tsansa o malaki ang porsyento na mabubuhay sila at malilies natin ang mga mortality. So yan, lipat tayo dito sa kabila. Bali dito sa gitna mga farmers, ito ay mas malaki itong area na ito. Bali ang haba hanggang doon sa pinakadulo ay 18 meters. And then ang lapad niya ay 5 meters. So yan. And then yung pinakamaliit doon sa pinakadulo, doon sa kabila, ang lapad niya ay 2 meters. And then 5 meters ang kanyang lapad. Ibig sabihin 10 square meters yun mga ka-farmers. And then dito kanina pinatubigan ko na ito. Nagpa-pump tayo mga ka-farmers galing dito sa ating balon. Yan. Ito ang advantage mga ka-farmers kasi meron tayong source ng tubig. Ito ang fish pond natin. Yan. Yan ang fish pond natin. At ang ating balon ay nandito lang. So kung kailangan natin ng tubig, ipump lang natin mula dito sa balon papunta dito sa ating fish pond. So yan, kung makita po ninyo, nilagyan ko yan ng bulok na chicken manure itong area na ito at pinatubigan kanina pero hindi na puno kasi malakas ang ulan kanina kaya pinakuha ko na ang ating water pump
So yan, ibabad lang muna natin dito ng ilang araw mga farmers bago natin nalagyan ng mga fingerlings. Mga 1 week or 10 days siguro ang pagbabad natin dito sa tubig. Nilagyan na natin yan ng chicken manure para maglumot siya. Kasi sa nakikita natin sa ibang mga nagalaga ng hito, nilagyan ito ng ipot ng manok o iba pa mga organic na fertilizer. At may balak din natin na lalagyan ito ng asula, itong fish pond natin, para meron din tayong papakain sa ating mga alagang hayop na manok at itik.